Good day, I'm Engineer Roland Kenneth Corpus. So this is a CIE 126 or Quantity Surveying. Ang ating topic ngayon or lesson natin ngayong araw na ito ay formworks. So okay, kamusta kayo, no? Again, meron na naman tayong bagyo. Nag-announce na naman ng walang pasok. So meron na naman tayong video lecture. Okay? So ito yung pag-uusapan natin ngayon, which is kasama din sa ating P1 exam. So, yung tinatawag natin na formworks. So, ano ba yung formworks na sinasabi natin dito, no? So, kailangan malaman muna natin ano ba yung sinasabi nating formworks para magkaroon tayo ng idea, ano ba yung susukatin natin? Ano ba yung mga materials and paano natin siya gagawin o paano natin siya bibilangin yung kanyang quantity. So, yun yung ating pag-aaralan ngayon. So for our lesson objective is to know use of forms in the structural members, ano ba yung gamit niya, and how to quantify the formworks. Okay? So form is a temporary boarding, sheeting, or pan using to produce the desired shape and size of concrete. So ibig sabihin, ginagamit natin yung form o yung forma, so pinoporma natin yung isang bagay para kapag naglagay tayo ng concrete mixtures is yung fluid, semi-fluid yun ay kapag tumigas siya, mag-form natin siya, no? So ma-form natin yung concrete. So yun yung ating gamit ng ating formworks. So basically, for example, gagawa tayo ng beam, ng ano natin, ano ng puting natin. So syempre yung ilalagay natin dito na concrete ay semi-fluid pa siya, hindi pa siya dry. Okay? So kailangan muna natin siyang pormahan. Okay? So gamit tayo ng ibang kulay. So, kailangan natin siyang pormahan. Lagyan natin siya ng porma sa bawat paligid ng ano natin, ano? Sa bawat paligid ng lalagyan natin ng forma, hiputing natin, lalagyan natin ng forma. So, for example, ito yung forma na gagawin natin dun sa ating puting. Okay. So, yan. So, lalagyan natin ngayon yan ng forma. And then, kapag binuhusan natin yan, so mapupunta na dito yung ating concrete. Okay? So, kapag napunta na yung concrete dyan, magsusolidify na yan. And then, pwede natin alisin yung formworks. Ano? So, thus concrete form shall be watertight, rigid, and strong enough to sustain the weight of the fresh concrete. So, hindi basta na naglalagay lang tayo ng forma. So, yung forma natin kailangan matibay. Okay? So, kailangan niya i-handle yung weight ng concrete natin. So, medyo mabigat din yun kasi meron tayong mixtures of cement, sand, and gravel. So, mataas din yung kanyang density. Okay, yung weight niya, ano? So, plywood as form has the following advantage. It is economical in terms of labor cost. It is lightweight and handy. Has smooth surface which may not require plastering, less consumption of nails, ease of assembling and disassembling. So, basically, ang ginagamit daw natin ay yung ating plywood o yung ating pinulik, ano? Yun yung mga ginagamit natin sa pagporma. Na magaan siya and madali daw siyang i-assemble. Okay, madali din siyang i-disassemble. So, enough na yung makikings din daw yung ating plywood para pag natuyo or nag-dry na yung ating cement ay hindi na natin kailangan ng plastering kasi makinis na siya yung kanyang finish. Okay? So, yun yung ating purpose ng ating formworks. Okay? So, kailangan natin maintindihan na pinoporma natin yung mga column, lahat ng lalagyan natin ng mga slab ng concrete, lalagyan natin yun ng forma. So, lahat ng mga lalagyan natin ng concrete. So, ano ba yun? Slab, stairs, column, beam, yung mga wall putting natin. So, yun yung mga kailangan nating lagyan ng concrete, ay ng mga plywood para kapag nilagyan natin ng concrete, nag-boost tayo, pag nag-solidify siya, naka-shape siya. Okay? So, yun yung ating plywood, ano? So, yung sample problem natin, yung sinasagutan natin na mga sinasagutan natin, so tutuloy lang natin ito hanggang sa matapos natin yung quantity ng mga materials natin dito. So, natapos na tayo sa concrete. After concrete is nag-masonry tayo and now punta tayo sa formworks. So, yung ating plywood, so meron tayong usually, ang size natin dito is 8 by 4 pero pwede natin siyang um,
nilalagari or pinuputol-putol do sa shape na kailangan natin. Pero usually ang ating nabibiling plywood ay 8x4 feet, ano? So 8x4 feet, ano? So that is 32 square feet. So yan yung ino-order natin, okay? So hindi ka naman kasi makakabili ng mga ng ano natin ng plywood na may kanya-kanyang design, ano, may or kanya-kanyang dimension. So ano to, sa market natin, mabibili natin yung ating plywood ng 8x4. So, yun yung usually na nabibili natin. So, sabihin, yung area na kailangan natin, i-divide natin yun sa area ng plywood, yun yung ating i-orderin kasi by piece yan. Okay? By pieces ng plywood, hindi siya by area. So, kailangan yan, yung order natin dyan ay by pieces. So, yun yung idea natin. So, sabihin, for example, ang kailangan nating area is uh, ang kailangan nating area is for example ay 300 meters squared ng ating formworks, ano? So i-divide natin yan sa area ng plywood. So ano ba yung area ng plywood natin na available, no? So yung ating 8x4, so ang ating 8x4 ay itong 8x4 foot na to is 8x4 feet ay yung 32 square feet na yan is roughly ano yan, ano, nasa 3 meters square yan or that is 2.9 something na area ng ating plywood. Okay? So, yun. So, intindihin lang natin. So, naghahanap lang talaga tayo ng area dito. So, for example, i-quantify natin yung ating plywood dito sa ating puting. So, magkakaroon tayo ng puting na meron daw tayong F1 na meron tayong 6 sets ng ganitong puting. So, meron tayong F2, F3, F1, F2, F3. So, na ano ko naman na yan, discuss na naman natin yan. Ibig sabihin ng F1, F2, F3. So usually, kaya sila merong magkakaibang designation, magkakaiba sila ng dimension. So dito makita natin si F1 ay may dimension ng 1 meter by 1 meter by 300 millimeter. 1 meter, 1 meter, 1,000 millimeter by 1,000 millimeter by 300 millimeter height. So ano, paano ba yan? So ganito yan, ano? So kung titingnan natin siya into a perspective, into a 3D, ito siya, no? Ayan. Ito yung kanyang, so ito siya. Ito yung kanyang, ano, perspective natin. So meron tayong 1 meter dito o 1,000 millimeter. And ito yung kanyang dimension, yung kanyang depth ay 300 millimeter. And ito yung kanyang perspective, ano, ganyan siya. Ayan. Okay? And dito, ang kanyang dimension dito ay 1,000. So, pag tiningnan natin siya sa kanyang top view, ganito yung kanyang top view. Ano? So, ito yung top view ng puting natin. Mayroon tayong 1,000 by 1,000. So, yung sides natin, ito yung kanyang sides. So, yan yung kanyang sides. Meron tayong 1,000 by 300. Okay? So, yan yung makita nating sides. So, equal lang naman yung sides natin. So, yan yung ating gagawin. Ano? So, meron tayong F1 na 1,000 by 1,000 by 300, F2 900 by 900, and F3 is 800 by 800. So, bibilangin natin yan dito, no? So, titingnan natin yan dito sa ating plano. So, tingin tayo sa plano natin kung ilan yung ating. Okay, tingin tayo sa plano natin. So, zoom lang natin. Okay? So, pag zoom natin, nasan yung ating F1? So, meron tayong F1. Okay, F1. So, ito siya, isa. So, meron pa tayong dalawa, tatlo, apat, lima. So, tama ba? So, tingin muna tayo dito sa side natin dito. So, tingnan natin si F1, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Anim daw si F1 natin. So, tingnan natin kung tama ba. Anim yung ating F1. So, si F2 naman natin, bilangin din natin. So, tingin tayo dito sa plano natin. So, tingin tayo dito sa plano natin. Ayan. So, dito ulit tayo sa first grid natin dito, no? So, meron tayong F2, isa, dalawa. Dito naman tayo. Dalawa pa lang. Tatlo, apat, lima. So, limang F2 and then dalawang F3. Ayan. So, meron tayong F3, dalawa. So, yan yung sukat ng puting natin. Ano? Yan yung bilang natin. So, binibilang natin yan. Tinitingnan natin yung ating plano.
Okay, so ano ba yung puting? Baka hindi nyo alam kung ano yung puting. Ito yung puting, ano? So maraming pa rin nalilito kung ano yung puting. So yung puting natin, ito yun, ano? Ito yung puting natin. Okay? Ito yung puting natin. Ayan siya. Yan yung malaki na yan. Yan yung ating puting. Yung pinakamalaking rectangle, yung rectangular na yan. Yung ating column, ito yun, yung column natin. So yan yun, ano? So iba kasi hindi pa alam kung paano tinitingnan. So ito yung wall natin, ito yung wall natin, tapos ito yung ating column. Ito yung ating puting, ano? So ito yung ating wall puting. Ayan, yung ating wall puting. Tapos ito yung column, ito yung puting natin. Okay? So, dapat alam natin siyang bilangin. Okay? So, yun. Ngayon, alam na natin yung ating bilang. So, ngayon, kumputin natin ngayon yan. So, punta muna tayo kay F1, ano? Kay F1 muna tayo. So, yung F1 na yan, may dimension tayo. So, sa F1 natin, so, huwag muna natin ito pansinin. Sa F1 natin, for example, ito yung ating puting. Okay? So, ito yung puting natin. Lalagyan natin ito ng forma. So, lalagyan natin siya ngayon ng forma. Kuha tayo ng plywood, lalagay natin siya dito. Yung plywood natin, lalagay tayo dito. And then sa kabila. Okay? Lalagay tayo ng plywood doon. Then dito rin sa likod natin na yan. So, lalagyan natin ngayon yan ng plywood. So, sa paglalagay ng plywood, so for example, ito siya, yung 2D natin, yung ating top view. Ito yung ating dimension. So, ang paglalagay daw dyan ng ating, ng ating forma ay meron daw tayong pasobra na 2 inches or that is 50 mm. So, paano ba yan? So, for example, ito yung ating top. Paano ba yan? So, drawing lang natin, ano? So, for example, ito yung ating lalagyan ng puting. Ito yung puting natin. Okay? So, ito yung bubuhusan natin. Ito yung ipopormahan natin, ano? Okay? So, kailangan may pasobra daw tayo. Okay? So, gawa tayo ngayon ng box na lang, ano? So, para, ano? So, for example, ayan. Ito yun, no? Ito yung ating puting. Ayan. So, yan yung ating lalagyan ng puting. So, lalagay daw tayo ng forma. So, yung paglalagay natin ng forma, may pasobra yan, ano? May pasobra daw na 50 mm. Ayan, no? For example, ayan. So, yan, mayroon kang pasobra dyan. Ayan. And then, dito din may pasobra. And ito din, may pasobra. Okay? So, meron daw tayong pasobra na 50 mm. So, sabihin, yung distance na yan, so, sabihin, yung distance daw natin na to, o yung ating dimension dito, is 50 mm. So, ito yon, ano? Ito yung 50 mm na yon. Sabihin, may pasobra tayo. So, since apat na side, meron tayong pasobra apat. So, apat na side yung sobra natin, ano? Apat na side na sobra yon. So, ito yon, ano? Ito yung kailangan natin na sobra dyan. So, ito yung part na yan, yung duduktong natin dyan. So, apat na 50 mm yan na dimension. So, kaya meron tayo yung kanyang perimeter. So, yung perimeter lang natin dito. So, sabihin ng perimeter ay yung ating yung ano natin, ano, yun yung ating sukat ng bawat paligid ng ating pen. So, no, yung kanyang magsasarado siya, yun yung ating perimeter. So, i-multiply na lang natin yan, yung length yan, multiply natin sa height mamaya para maging area na lang siya, no? Okay. So, ngayon, punat na ngayon tayo dito sa F1 natin. So, punta na tayo ngayon dito sa ating bilang, ano? So, drawing natin ngayon yung ating F1 muna tayo. Ito muna tayo, si F1. Okay, so dito muna tayo kay F1. So, si F1 natin, ito yung kanyang dimension. So, punta muna tayo sa kanyang length. Okay? So, yung length daw natin, yung dimension daw natin dito, yung ating dimension ay, so dito na lang natin siya ilagay. So, 100 millimeter. So meron tayong 1,000 millimeter dito sa side na yan. And ito din 1,000. And ito din ay 1,000. And ito din ay 1,000. Okay? So yung ating perimeter ay meron tayong, so yung apat na yan, apat na 4,000. So for example, sir, hindi siya magkaiba. So 2A plus 2B tayo dito. For example, example lang. Okay? So example lang, ito ay 800, ito ay 800, ito ay 1,000. So ang ating perimeter dyan, dalawang to. So that is dalawang 800
plus dalawang 1,000. Kasi nga, kukunin natin yung kanyang perimeter ng parisukat na yan, yung kanyang rectangle na yan. Okay? So, ganun natin siya ginagawa. So, since ito ay equal lang yung dimension natin dito, this is square footing. So, meron tayong perimeter is apat na 1,000. So, yung apat na 1,000 na yan, plus, sabi natin, magpapasobra tayo dito, no? So, ipepensing na, iano natin yan, lalagyan natin yan ng forma, may pasobra tayo na 0.5, ano? So, apat na side yung sobra natin, ano? Ayan. So, ito yung ano natin. So, basically, ito yung side lang na lalagyan natin. Ayan, ganyan siya. Ayan. So, ayan. Ganyan. At ganyan. Then, meron tayong pasobra dito para mag-close siya, ano? So, yan yung apat na 50 mm o that is 0.5 50 mm. So, ilan yung sa 50 mm? So, divide mo sa 1,000. So, that is 0.5. Ano? Apat na 0.05. Okay? So, therefore, ang ating perimeter dito ay meron tayong, so, tingnan na natin kung 50 mm. So, kung tama tayo ng tingin. So, 50 mm. So, tama. Okay? Wala na tayo. Okay. Saan na? Ayan. Okay. Sorry. Okay. So, compute natin to, no? 4 multiplied by 1,000 plus apat na 0.05. So, meron tayong 4,000. 0.2 meter. So, yan na yung ating perimeter, ano? So, yung perimeter natin ngayon na yan, so, tanggalin na natin to. Okay? So, tanggalin na natin siya. So, yan. Meron na tayong 4,000 na perimeter. And then, yung ngayon, yung area natin kay footing 1. So, F1 tayo, area ni, so, area of F1, ano? So, meron tayong, ilan yung sets natin? Anim na footing. Multiply natin sa base times height lang tayo, yung length natin, or base height multiply by length na tayo. So, perimeter na tayo, no? So, yung total perimeter natin ay 4,000.2. So, naka-millimeter tayo dito. So, i-divide natin sa, uh, ba't natin binibad sa 405 to, no? Sorry, naka-millimeter na nga pala tayo. Sorry. So, thank you. So, may mga ano dito, naririnig ko yung boses nyo. Sabi nyo, sir, bakit dinivide mo sa 50? Bakit dinivide mo sa 1,000 yung 50? Naka-millimeter tayo. So, ang unit natin dito, lagyan kasi natin ng unit. Ayaw kasi natin lagyan ng unit, kaya nagkakamali tayo. So, sorry, ano. So, perimeter tayo. Sabi natin, meron tayong apat na 1,000 millimeter. Then, plus apat na 50 mm. So, that is equal to, so, 4. So, yan, narinig ko yung boses nyo. So, huwag kayong mag-alala, narinig natin yung boses nyo, ano? So, meron tayong 4,200 millimeter. So, that is equal to 4.2 meter. So, pag dinivide natin sa 1,000 yan, that is 4.2 meter, ano? So, ba't ba roughly? Hindi man tayo nag-estimate. Okay, so that is 4.2 meter. So, kunin na natin yung area of F1, ano, yung ating footing 1, ano, footing 1. So, that is equal to 6 na set. So, baka saan nakagaling yan? 6 na footing tayo. Then, yung ating area ay yung ating perimeter multiply by height. So, that is 4.2 multiply by height natin na 0.3. So, ang ating area dito is equal to 6 multiply by 4.2 multiply by 0.3. So, that is equal to 7.56 meter squared. So, ayan na yung ating area 1, ano? So, ilagay na natin dito. Ilagay lang natin dito. Ang area natin dito ay 7.56 meter squared, ano? So, ilagay natin dito. That is 7.56 meter squared. Okay, so tapos na tayo kay F1. Kay F1, ano? Punta naman tayo kay F2. So, sa F2 naman natin, so dito na tayo kay F2 na tayo. So, dito na tayo kay F2. So, punta na tayo dito kay F2. So, sa F2 naman natin, ganun lang din. Kunin lang natin yung perimeter natin dito. Yung perimeter natin ay square pa rin tayo dito. So, drawing ko lang ulit dito. Drawing lang ulit natin.
Ayan, square tayo. Meron tayong 900 by 900. So, ating perimeter dito is apat na 900. Ano? So, dagdag ulit tayo ng apat na 50 mm para din sa apat na yan. So, para dun sa apat na sulok na pasobra natin. Ano? Okay, so that is equal to, so naka-mm tayo dito, convert na lang natin mamaya, 4 multiplied by 900 plus apat na 50, so that is equal to 3,800 millimeter, or that is equal to 3.8 meter. O yan, so 3.8 meter, yan yung ating perimeter na, no? So yan, so kunin na natin ngayon, makukuha na natin ngayon yung ating perimeter kay F2. Yung meron na tayong perimeter kay F2, so area na tayo ni F2. So that is equal to 5 set. So saan nanggaling yan? 5 set. So multiply by perimeter, so 3.8 meter, multiply by the height natin, that is 0.3. So therefore that is equal to, so 5 multiply by 3.8 multiply by 0.3. So that is equal to 5.7 meter squared. So ilagay natin dito, that is 5.7 meter squared. Okay, so tapos na tayo kay F2, punta naman tayo kay, ano naman tayo ngayon, ano? Punta naman tayo ngayon kay F3. So, yun. So, F3 tayo. Tanggalin ko to. Punta tayo kay F3. So, ayan tayo kay F3. So, therefore, punta naman ulit, kunin natin ulit si perimeter natin. So, ito yung perimeter natin, that is 800 by 800. So, kunin natin ulit yung perimeter natin na yan, that is apat na 800 plus apat na 50. So, sir, saan nga ulit galing yung 50 na yon? Yan yung pasobra natin. Ano? Kasi nga, para mag-close natin siya, kailangan may pasobra tayo. So, again, paano ulit yon? So, for example, ito yung ating lalagyan ng, ito yung popormahan natin na dimension. Lalagyan natin ngayon yan ng forma ng plywood sa gilid dito. Ayan, ayan, lalagyan natin siya dito. Lagyan natin siya dito. Ayan, lagyan natin siya dito. Lagyan natin siya dito. Okay? So, para mag-close yan, kailangan ng 50 mm dito, no? So, yun yung 50 mm. So, para mag-close yan. Okay? So, yan, ano? Yan yung sobra na yon na 50 mm. So, yan. Para mag-close nila. So, ganyan natin siya ginagawa, no? Yan yung idea natin. Okay? So, sana naiintindihan natin. No? Kung hindi naman, message nyo lang ako. Okay? So, huwag kayong mahiyang mag-message sa akin. So, yun, nawala na. So, P natin is equal to apat na 800 plus apat na 50. So, that is equal to apat na 800 plus apat na 50. So, that is 3,400 mm. So, ano? So, that is equal to 3.4 meter. So, therefore, ang area ng, ano natin, area of F3, so that is equal to dalawang set, multiply by perimeter na 3.4 meter, multiply by height na 0.3 meter. So, anong height yan? Height tayo ng, ano tayo dito, no? Height ng ating footing. Okay, so therefore, that is equal to dalawa, 3.4 multiply by 0.3, so that is equal to 2.04 meter squared. So, meron tayong 2.04 meter squared. So, ngayon, alam na natin ngayon yung total area natin. So, total area ng footing natin. So, kunin natin ngayon si total area ng footing. Total area of footing. So, lagyan na lang natin F is equal to 7.6, 7.56. So, kunin na natin yung sum nitong tatlo na yan. So, that is 7.56 plus 5.7 plus 2.04. So, that is equal to 15.3 meter squared. Okay. So, ngayon, meron na tayong total area ng plywood na kailangan natin for footing. Okay. So, sabi natin kanina sa number of pieces, so dito tayo, no, balik tayo sa ano natin, sa number of pieces area divided by the area of the plywood. So, meron tayong 15.3. So, meron tayong area ng plywood, ang total area natin is equal to
15.3 meter squared. So yung number of pieces natin, so yung n natin, so let's say denote na natin na n yun. So that is equal to area, this is 15.3 meters squared divided by the area of the plywood. So yung area of the plywood natin, so sabi natin kanina, yung binigay sa atin ay 8 by 4 feet. Ano? So 8 by 4 feet na yan, that is roughly equal to, sabi ko kanina, that is roughly equal to 2.97 or that sa ibang book o sa ibang computation, ang ginagamit nila dito is 2.4 by yung 8 feet kasi, ang roughly nun equal to 2.44 or 43. So, pwede siyang 2.4. So, yung 4 feet naman is roughly equal to 1.22. So, iba ginagamit ay 1.2. So, parang ang ginagamit nila is 2.88 na area, no? So, ito yung ating gagamitin. 2.88 meters squared na area ng plywood. Okay? In terms of feet in meter. So kanina kasi feet square foot, ito naman ay square meter. So divide natin yan sa 2.88. So sir, saan nga ulit ito nakuha? Saan ulit ito nakuha? Again, nakuha yan dito sa area natin ng plywood. Yung 32 square feet na yan, pag kinonvert mo yan into a meter, square meter, so that is equivalent to 2.88 meter squared. Okay? So kapag English, 32 square foot, kapag SI unit, 2.88 meter squared. So, yan yung kanyang standard area ng plywood. So, that is equal to, so, 15.3 divided by 2.88. So, that is equal to 5.3. So, 5.31 pieces. Okay? So, round up natin. So, that is equal to 6 pieces. So, sir, ito na ba yung final answer? Hindi pa. So, bakit hindi pa yan yung final answer natin? Kasi nga, ay yung plywood naman natin na yan, yung forma natin na yan ay pwede pa natin gamitin sa susunod. Marami tayong pwedeng marami nating beses pwedeng gamitin yung plywood na yan. So masyadong magastos kung bawat column bawat slabs natin, o bawat concrete natin magkakaroon tayo ng plywood and then itatapon na natin. So sayang naman. Okay? So sayang. So pwede natin gawin ay kapag nagforma tayo dito kay concrete, kay footing, gamitin natin yung gamitin natin to sa mga susunod pang mga materials natin sa mga susunod pa natin ng mga buhos. Okay? So therefore, ang ginagamit natin dito ng rule of thumb, so sa pagsabi nating rule of thumb, standard na ginagawa, ay minumultiply natin ito sa 50%. So sabihin 50% lang yung bibilin natin. So therefore, ang ating gagamitin na pieces ay ang ating kailangan na pieces ng plywood ay is equal to 3 pieces for 3 pieces lang ng plywood for footing. Okay? So sir, bakit nga ulit tayo nag-multiply by 50%? Kasi po, kaya po tayo nag-multiply by 50%. So kinalahati natin yan kasi pwede pa naman po natin itong gamitin. So kapag ginamit po natin yan, so hindi na, yung 6 pieces na yan, masyadong marami yan. Pwede naman natin i-recycle yan. So sa mga puting natin, pwede natin yan i-recycle. Lalo na kapag magko-compute pa tayo ng mga column, mga slabs, mga wall puting, hindi naman natin yan sabay-sabay na mabuboost agad-agad. Okay, hindi naman natin yan na nalalatag lahat-lahat. Okay, so yung mga puting, unahin muna natin. So yung mga baba, and then kapag tapos na tayo dyan, saka tayo magbubuhos ng column. So yung nagamit natin sa puting, pwede nating ilagay dun sa column. Kaya nagmumultiply tayo ng 50% as rule of thumb or the standard na ginagawa. Okay? So ganyan po tayo nagko-compute ng number of plywood natin. So therefore, ang kailangan natin sa puting ay 3 pieces lamang ng plywood. Okay? Bakit hindi 6 pieces yung ginamit natin? Kasi nga po ay para makatipid po tayo sa materials ay pwede nating i-recycle itong plywood. So pagkatapos kay puting, dali natin siya kay column. So ganun yung idea. Okay, kasi magko-compute din naman po tayo kay column, magko-compute din po tayo kay puting, magko-compute po din po tayo kay beam. Hindi naman po lahat 'yon ay sabay-sabay po na lalagyan ng forma. So isa-isa po 'yon. Okay, pagkatapos kay puting, column naman, pag column, beam naman. So yung plywood na ginamit mo kay puting, pwede mong gamitin kay column, pwede mong gamitin kay beam.
So, ganun po yung idea po natin. Okay? So, ikat ko na po dito yung video muna kasi medyo mahaba na po tayo para po meron po tayong time na mag-rest and mag-ready for the next video natin. Okay? So, tapos na tayo sa footing. Meron po tayong column sa wall footing saka beam po natin. Ano? So, meron po tayong mga iba't ibang i-compute dito. So, iba't ibang strategy kung paano siya gagawin. Ano? Kay column, kay footing. So, magkakaiba po tayo. No? So, yun po yung tatandaan natin. Okay? Kaya cut muna po tayo kay footing and next po tayo kay column. So, thank you guys and panoorin natin yung next video lecture natin. So, thank you. Adios.